At ito po, breaking news, may video akong ipapakita sa inyo dito sa ambush interview ni Sandro Marcos. At sabay-sabay tayong mag-react. Kayo nang humusga ha, kung nagsasabi ba siya ng totoo. Okay? May ipapakita akong video, interview, ambush interview sa kanya. Pag-usapan nga natin yung nangyari kahapon sa Senado na trinahidor po ang taong bayan. Ayan. Kasi po, na-conclude ng taong bayan kahapon na gaano tayo trinahidor ni Senator Joel Villanueva. Oo, totoo. Yun ang pinaka-highlight sa pangyayari kahapon sa Senado, ang pagtatrahidor nitong si Senator Joel Villanueva. Kasi ang taong bayan po ay meron po silang napansin, no? Kinukumpara ngayon itong si Senator Jinggoy Estrada at itong si Senator Joel Villanueva. Mamaya may ipapakita ako sa inyo ha. Nakakatawa po ito pero may mapupulot po tayong aral. Okay, mamaya ipag-usapan natin 'yan. Pero bago ang lahat guys, bago natin 'yan pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog, no, itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Para makatulong naman tayo na yung katotohanan ma-transmit natin sa lahat ng mga nanonood sa YouTube. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, this is your first time na nanonood dito, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? Eto, may papakita akong video sa inyo. Kayo nang humusga. Kung kasi ang dami pong nagsasabi nito na halatang halata na yung body language ni Sandro Marcos nagsisinungaling. Kayo nang humusga ha? Tingnan nyo. Mali-mali at ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies. Dine-deny niya dito kasi inambush interview siya dito ng isang news anchor. Duda ko para yatang yung Net25 yata yung nagtatanong sa kanya. Yung anchor na grabe magtanong. Anong masasabi niyo doon na ikaw, Sandro Marcos, ay ikaw mismo ang tumanggap ng flood control na maletang pera. Ito yung sagot niya. Ulitin natin. Ito yung sagot niya. Dininay niya. Ito, kayo nang humusga. Mali-mali at ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. What can you say sa kanyang mukha? Ang kanyang reaction ng kanyang mukha? Kasi si Sas Rugando rin, magaling na vlogger, nagko-comment dito. Sabi dito, sus, yung mga magagaling bumasa ng body language, kayo nang humusga dito. Sa tingin niyo nagsasabi siya ng totoo? Sa tingin ninyo, hindi siya tumanggap ng maleta? Ha? Sa tingin ninyo, wala siyang maletang natanggap? Sa tingin ninyo, hindi siya kurap? Kayo nang humusga ha? Ulitin natin. Mali-mali at ang pera daw. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. So, dinideny niya 100%, di ba? Wala naman tayong problema kung i-deny niya yan kasi kailangan man yan patunayan ng mga retired na mga sundalo patungkol dito, no, sa issue niya na maleta. Ang sa akin lang, naalala ko yung yung vlogger na si Jesus Duque na iniimbestigahan niya yung vlogger na si Jesus Duque. Pinuntahan talaga yung lugar ni Sandro. Ang daming mga ghost projects niya doon. Ay, hindi pala. Correct me if I'm wrong. Kung hindi man ghost project,
yung mga flood control projects na nasira at hindi natapos. Nabuking siya dito eh. Si Sandro Marcos, nabuking siya doon. Pinuntahan yung lugar niya. Ang daming palpak na mga projects niya. Tapos dito, dinideny niya. Has the right to deny. Diba? Kita, iba yung paniniwala natin. Diba? Ang paniniwala natin ay dapat siyang imbestigahan. Yan ang paniniwala ko. Para magkaalaman na. Para lumabas ang katotohanan. Pero ang masakit dito, hindi nalalabas ang katotohanan kasi nga, si Gatchalian na ang Senate President. Goodbye na eh. Yung Blue Ribbon Committee, sa kanila na. So, parang malabo na itong mga empleyadong lumutang ni Zaldico. No? Malabo na yung bigyan pa yun ng pansin ng gobyerno. Okay? Kayo nang humusga. Mag-comment kayo dyan. So, eto na po, no? Simulan na po natin. Kasi, nag-trending kahapon yung over the bakod nitong si Senator Joel Villanueva. Inanalyze pa nga natin yun, yung pagdating niya sa plenary, di ba? Kinakabayan niya yung mga Gatchalian Black, yung bagong majority headed by Gatchalian Black. Napaplastikan yung iba, yung mga ibang mga senador na kinamayan niya. Siguro nagigilty na rin siya. Siguro nakokonsensya na rin siya sa kanyang desisyon sa pag-over the bakod niya. Trending yun eh. And napansin ko nga sa social media, sobrang dami po ang galit ni Senator Joel Villanueva. At balita ko pa nga eh, yung kanilang religious group nitong ni Senator Joel Villanueva, meron na raw kumalas. May unti-unti na raw mga tumiwalag dahil sa ginawa niya. Kasi dismayado sila eh. Kasi buong akala nila na ipaglaban ni Senator Joel ang kanyang prinsipyo. Kasi kung mantakin nyo, siya yung pinakauna na nag-ingay dito sa flood control. Di ba? So, grabe. May mga kumakalat na video kahapon na yung mga dating videos ni Senator Joel na talagang sumisigaw siya, talagang galit siya sa flood control, na nilustay ang pera ng taong bayan, marami pong mga ninakaw na pera ng taong bayan. Dami po siyang mga kadramahan. Ngayon ko lang masabi na lahat ng yon ay drama pala yon. Drama lang pala yon. Para magmukha kang, grabe itong si Senator Joel, galit na galit sa, anong tawag dyan? Galit na galit sa korupsyon. Nag-iingay siya, talagang sumisigaw, parang manuntok ng tao. Grabe. Sa Senado, yung mga privilege speech niya, grabe. Yung meron ring mga nakakuha ng video sa kanilang church nila, no, sa religious group nila, yung mag-speech siya. Pinabanatan niya yung mga corruption sa flood control. Binabanatan niya. Kahapon, nagulat ang lahat ng taong bayan kasi buong akala nila ay sincero po itong si Senator Joel sa kanyang mga pinagsasabi. Inagulat po lahat kahapon kasi biglang nag-over the bakod. So, dahil sa over the bakod na yon, sarit-saring reaction po ang taong bayan, no? Daming nagsasabi, traidor ka! Daming nagsasabi na, drama lang pala lahat yon, Senator Joel, para magmukha kang ano. So dito, alam niyo naman, itong taong bayan, mga magagaling ito mag-comparison, magagaling ito mag-analyze, no? May nakita akong picture. Ito ipapakita ko to sa inyo, ha? Which is, may mapupulot po tayong lesson dito. Ito po yun. Yan. Dito sa left, no? Dito sa left, kasi left sa akin, ha? Ako sa monitor ko, left. Si Jinggoy Estrada, sa left. Si Jinggoy Estrada, ito yung panahon ng 2023. 2023 siya. 2023 ba ito? O 2014 ba? Kalimutan ko na ito. Basta ito ba? Ito yung mga kaso niya dati na kinasuhan ng plunder. Okay? Biniro pa nga nila 3 beses na
kinasuhan na ito ng plunder. Nag-tripit na raw itong si Jinggoy. Yan ang mga banat ng mga yung mga hindi marunong mag-analyze. So, tingnan nyo dyan, ha. Si Jinggoy dito, inaresto. Dito naman sa kabila, no? Dito sa right, makikita mo si Senator Joel Villanueva na nakapikit yung mata na parang very religious. Talagang nananalangin po sa Panginoon. Ayan. Very religious. Tingnan nyo ang dalawa. Dito mo talaga makikita na hindi lahat ng mga inaresto, hindi lahat ng mga inaresto ay matatawag nating masama. Hindi lahat ng nakikita natin na araw-araw na nagdadasal o nananalangin sa Diyos o pinupuri ang Diyos na nagpakita sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay talagang makadiyos. Hindi lahat ng nagpapakitang makadiyos ay mabait. Okay? Dito po kayo makakuha ng lesson na hindi lahat ng mga naaresto ay masama at hindi lahat ng makadiyos nagpapakitang makadiyos ay mabait. Bakit ba nasabi yan ng taong bayan? Hindi naman ako ang nito, ha. Nakita ko lang ito sa mga post at which is meron tayong mapupulot na lesson dito. Kasi kung mantakin nyo, si Senator Jinggoy Estrada, kilala naman itong senador na ito na medyo sa Bisaya pa, bugoy ba? Pinagtripan nga niya si former President Duterte dati, 'di ba? Nung pumunta po sa Senado si Duterte, Tatay Digong, nung panahon ng kasagsagan na sobrang malala po ang droga sa Davao at that time, na meron po mga drug lords doon sa Davao na talagang tinutugis ni Tatay Digong kung pwede pa lang niyang gurgurin yun, no? Tapos binibiro pa nga ni Senator Jinggoy at that time. Bugoy makita mo talaga si Senator Jinggoy is palabiro, lalaki, di ba? Lagi pa nga silang nagbibiro ni Senator Marcoleta. Tapos ito yung suki ng kasong plunder, suki. Suki ng kasong plunder si Jinggoy. Pero ngayon ko lang napagtanto, ngayon ko lang na-realize na kaya pala itong si Senator Jinggoy ay laging nakukulong at laging nakakasuhan ng plunder. Kasi ganyan naman talaga sa Pilipinas. Yung mga merong prinsipyo na tao, yun yung mga nakukulong. Kasi ako personally, naniniwala ako ngayon na itong si Senator Jinggoy Estrada, nakulong ito kasi sinusunod lang niya ang kanyang prinsipyo. Binabantaan siya na kapag hindi ka sumanib sa administrasyon, aarestuhin ka, ikukulong ka. Hindi siya sumunod. Kasi nga prinsipyo niya, di ba? Gusto niya mapaimbestigahan ang flood control kasi yan ang katotohanan. So syempre, dahil binabantaan siya doon, talagang sinunod niya ang kanyang prinsipyo. Ang nangyari po sa kanya, nakulong siya. Okay? Nakulong siya. Pero itong si Senator Joel Villanueva, ito yung nagpapakita ng ingay na, yung flood control, araw-araw po, 40 million, sabi ba niya, di ba? 40 million araw-araw ang nilulustay na pera. Billion-billion po ang ninakaw na pera sa taong bayan. Ganyan siya, ingay siya ng ingay. Nung tinakot na siya, nung binabantaan na siya ng administrasyon na, ano ba Joel? Sasanib ka ba sa majority o sa Gatchalian Black? Kasi kung hindi ka sasanib sa administrasyon, ikukulong ka. Parang may ganun ng mga sinasabi nila, di ba? Di syempre, takot siya eh. Takot siya na makulong. So, syempre, ibig sabihin, binabaliwala niya yung mga lahat ng sinabi niya, yung mga ingay niya, yung mga makadiyos niyang pormahan, binabaliwala niya. Sumanib siya dito nag-over the backod siya kasi mas pinili niya ang kanyang sarili, hindi siya makulong. Kawawang taong bayan. Binoto ka ng taong bayan kasi nga sa mga promise mo, di ba? Sugpuin natin ang korupsyon. Pero anong nangyari ngayon? Madadala lang ka pala. Natatakot lang pala.
Di ba? So dito ko napag-realize, napagtanto, na hindi lahat ng mga naaaresto na nagmumukhang kriminal ay mga mamasasama. At hindi lahat ng nagpupormahan ng makadiyos na malapit raw sa kanila yung Panginoon, araw-araw nagdadasal ay mabait. Ito yung example. Kaya nga ako, saludong-saludo po ako dito kay Senator Jinggoy Estrada. Dahil binuhis mo ang buhay mo. Okay? Saludo po ako. Talagang, kung pwede palang luluhod ako sa harap mo, Senator Jinggoy, binuhis mo ang buhay mo. Kasi, tingnan nyo yung Senator Jinggoy is not physically fit para doon na makulong siya. Ang taba-taba niya. He is prone to high blood pressure. Hindi madali kapag ikaw ay makulong. Itong si Senator Joel. Di ba? Takot siya. So, yun lang po. Mag-comment kayo, mag-react kayo. Anong masasabi nyo dyan?